Papasukin muna natin ang ating bisita si Mr. Art Samaniego, isang tech expert. Ay, kanina kasi taxi. Sir, magandang umaga po. Welcome po sa DZRH Special on Saturday with Nicole, Julius, and Jay po. Hello, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at mga nanuno. Sir Art, kanina binabanggit ko po for the intro na ang mga Pilipino malakas gumamit ng social media. And I'm sure lalo na po sa mga bata. And marami na pong bansa sa buong mundo nag-i-implement ng social media ban for teens, under 16, under 15, under 14, basta yung mga pababa. Ito ho ba sa pananaw ho ninyo, kung magkakaroon man tayo ng social media ban na isa sa batas dito sa Pilipinas, sa palagay nyo ho ba magiging effective po ito para makontrol ang social media usage ng ating kabataang Pilipino? Sa tingin ko, hindi sapat ang simpleng pagbaban. Kasi kahit iba ng isang social media platform, maraming teenagers ang marunong gumawa ng bagong account, gumamit ng fake birthday, Way around. o lumipat sa ibang app. Oo, hindi rin doon nagtatapos ang problema. Dahil ang mga bata, kung nasan sila, sinusundan na yan ng mga online predators, scammers, at mga extremist. Ito yung problema, mga extremist recruiters. At sinusundan lang yan sila kung nasan sila. So kung dapat yung yung mga policy makers natin sa mga tagagawa ng batas, matuto sila sa nangyari sa Australia. Australia ang first country na nagban ng social media para sa mga bata. Noong 2025 December 2025, under 16, pababa. So pero merong pag-aaral ang ginawa ang University of Newcastle. At ang conclusion nila dito, ganito yung nangyaring conclusion nila. Yes po. Yun daw batas na yun, limited implementation, incomplete compliance, and substantial circumvention of social media restrictions. So ito yung epekto ng pagban ng social media sa Australia. So ang study na yun, nakita nila na merong minimal reduction in daily social media usage lang yung nangyari nila. So tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng mga bata. In fact, sabi nila 85% of teenagers were still using social media 3 months after the ban. So, yeah, yung 85%, apat sa bawat 5 16 years old. So ang conclusion ng study na ginawa ng Newcastle na social media might be more effective in preventing or delaying access to social media in children under 8 rather than restricting access to adolescents who already use it. So ito yung nangyari doon. So para sa akin, dapat basehan natin yung unang nag-implement na mga. So hindi sapat yung pagban. So kasi dapat may kombinasyon yan. So mahigpit na age verification. Ito, pinaka-importante, dapat may active parental guidance, internal safety, education para sa mga bata. Tapos yung digital literacy. Dapat ipasok na to, ibalik natin yung digital literacy or media literacy sa mga bata. So ito yung dapat gawin natin. Hindi lang yung basta natin ibaban, na hindi natin pinag-aaralan paano natin i-implement yun. Kasi ang gagaling ng mga bata ngayon para makaiwas sa mga ban na ganito. Sir Art, ibig sabihin ho ba nito dito sa Pilipinas, can we say na late na tayo to teach media literacy sa ating mga bata? Lalo na everyday ang bilis mag-upgrade, ang bilis umusad ng technology every single day, Sir Art. Hindi naman, babe. Ito nga yung proposal ng CICC na I fully support, yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center, and I fully support Yusek Aboy Paraito nung sinabi niya, dapat ipasok sa curriculum yung internet safety and security ng mga bata para malaman nila kung ano ang mga dapat gawin. So hindi pa huli ang lahat. Dapat ngayon, ang gagawin natin, unahin natin yung nasa baba. 6-7 years old. Kasi pagdating niya ng 13, baka na-indoctrinate niya, na-radicalize na yan ng mga kriminal. Nako, ang sasama ng pinagagawa ng mga to sa mga kabataan natin.
Okay. Sir Art, bukod naman po sa social media, dako naman po tayo sa topic ng video games na admittedly malapit sa akin at sa aking mga co-host. Kasi ako lumaki naman ako na naglalaro ng, pwede ko babanggitin yung mga title ng video game, mga first-person shooter, mga open world, na mga katulad ng mga Grand Theft Auto, Call of Duty, Medal of Honor, banggitin na natin, di ba? Langiti si Sir Art, alam niya yata. Naipag-barilan tayo sa mga video game na yan, pero di naman tayong lumaking mamamatay tao. So may kumakalat kasing perception o notion na video games ay nagkukos ng Leads violence to or violence. nagli-lead to violence. So, kita natin ang reaction ng video gaming community na talagang galit na galit sila eh. Bakit sinisisi ang mga video games sa isyong ito? So, Sir Art, ano po ba kaya ang pananaw nyo dito bilang cybersecurity expert? So naglalaro ka ng Grand Theft Auto, naisip mo ba magnakaw ng kotse sa tunay na buhay at Siyempre, hindi mangbangga po. ng tao sa tunay na buhay? Hindi, di ba? Naglalaro ako ng Call of Duty, hindi ko naisip kailanman na mamaril sa labas. So mayroong mga pag-aaral na ginawa na walang matibay na ebidensya na nagsasabing ang video game ay may direktang dahilan sa school violence o krimen, sa real life violence. Ginawang pag-aaral to ng Oxford Internet Institute. Ito yung sinabi nila, walang direct link ang violent video game o ang time you spend playing video game dun sa tunay na buhay. So marami ng pag-aaral sa loob ng dekada na simula nung Columbine. So may ilang pag-aaral na nagsasabing maaaring, pansamantala daw, tumaas ang aggression pagkatapos maglaro. Pero iba yung actual na paggawa ng krimen o pananakit ng iba. So ito yun, kapag may nangyaring school attack, ang daling sisihin ng video game. Pero pinakita nga ng maraming pag-aaral, ilan yung pag-aaral na mas complicated yung dahilan bakit nagkakaroon ng violence. So kabilang dito yun, mental health, family problems, social isolation, bullying. Ito ang palagay ko naka-apekto talaga dun sa mga bata sa Tacloban, yung mga extremist influence. At iba pang mga personal na dahilan. Pero sir, may concern naman po kasi na nire-raise ang ilang ating mga mambabatas na baka, in the aspect of online games, parang pinapasok ng mga siguro mga extremist groups o kaya may isa pang issue ng pedophilia naman sa tinatarget mga minors na gamers. Groomers. Ano po ba kaya ang reaction dapat o tamang reaksyon ng pamahalaan sa isyong ito at hindi nadadamay o hindi kumbaga hindi na misfocus dito kasi sinasabi nila agad ban na video game na hindi naman talaga dapat i-ban. So saan po ba dapat nila ilagay ang kanilang energy dito? Ito nangyari, Gorback. Yung Gorback, yun daw yung nilalaro ng 14-year-old shooter sa Tacloban. Iban yan kasi yun yung nilalaro niya, ganun kaagad. Pero ang tunay na dahilan nun, hindi yung laro, kundi yung mga taong nakakausap ng bata online. So, ang dapat natin gawin, hindi yung ibaba natin yung game, kundi tignan natin yung kabuuang issue sana. Kasi, bina nila yung Gorbax. Ang Gorbax ay isang physics-based sandbox. Pag sinabi mo physics-based, ang ibig sabihin niya, kung ano yung nangyayari sa tunay na buhay, iyon yung nangyayari sa game. So halimbawa, binangga mo yung kotse, bumaliktad siya, gumulong, ganun yung nangyayari sa tunay na buhay. So, sandbox, ibig sabihin walang limit, pwede mag-experiment yung mga bata. Pag binan mo yung Gorbax, sa research ko, meron pang 20 na similar games with similar gameplay sa mobile. Meron ding 20, more than 20 sa computer, sa console. So ang gagawin ng mga bata, ang mga bata, walang loyalty sa games yan, kung saan sila masaya din sila. Binan mo yung Gorbax, maghahanap yan. Merong ibang mga games silang pupuntahan. Madis World, mga ganon, pupunta sila sa uni. So ang daming mga games na pupuntahan. At ito ang problema, alam ng mga cyber criminals yan. Wala silang gagawin kundi sundan lang yung mga bata kung nasan sila. So ang pag-ban po natin sa mga games, yung automatic ban dito, ban doon, useless. It's an exercise in futility. Walang
Walang solusyon na mabibigay yan. Ang dapat nating gawin, pag-isipan nating mabuti. Proper guidance, yung game na yun, 18 plus. Bakit nagkaroon ng access ang 14 years old? Yung po mga rating ng games, hindi po yan suggestion. Hindi po yan recommendation. Yan yung dapat sundin natin. Kasi doon natin malalaman na ito yung mga angkop na games para sa edad ng mga anak natin. Parang yung sa MTRCB, merong rating. Pag hindi natin sinunod ang rating, so ano ang ibaban natin? Halimbawa sa MTRCB, may ginawa ang pelikula ang Viva Max, tapos may nakapanood na 12 years old. Ipapasara ba natin ang Viva Max? O titignan natin bakit siya nakapasok dahil sa sinihan, mali ang implementation. So ganun lang yung dapat ang isipin ng mga lawmakers. Pero Sir Art, no, si Jay po, doktuhan ko lang ho yan. Siguro part na rin to yung monitoring siguro ng mga magulang na hindi ho nila alam na yung mga apps na ang graphics ay 16-bit na parang ang itsura niya is pangbata. Pero yung play style po niya more on 18 above. So hindi mo siya mababan eh. Kumbaga ma-download mo siya na akala mo pang bata yung graphics, pero yung mga kung paano siya nilalaro is hindi pang bata per se. So meron ba tayo, sir, na parang yung literacy para naman sa magulang? Kasi syempre hindi naman nila alam, basta si magulang makita niya na tahimik yung bata, mukhang pambata na may nilalaro, medyo papabayaan niya na yun. Meron ba tayong ganong parang inputs? Pag chinek mo kasi yung games, halimbawa yung Gorebox, pag pinuntahan mo siya, nakalagay talaga sa kanya 18 plus yung rating. So 18 years old pataas. So pati yung halimbawa yung Facebook natin, di ba? Ang Facebook natin, 13 years old pataas lang dapat ang gumawa ng account diyan. Pero bakit nagkakaroon yung 9 years old? Kasi pinapayagan ng mga magulang. Yung age restriction po, meron tayong technology yan. Ang problema kasi ngayon, pag bumili ng telepono, bibigay kaagad natin sa mga anak natin. Pero meron yung mga settings dyan na pwede mong i-activate. Kung ilang taon yung anak mo. Yung parang At pag inactivate mo yun, hindi na siya makapag-download ng mga app na above doon sa age limit niya o sa edad. So ito lang yun, nandiyan po ang technology para gamitin natin. So dapat talaga, ang laki ng papel ng magulang, ang laki ng papel ng mga adults na nakapaligid sa bata para maging mas safety sila online. Sir Art, dahil wala na po tayong oras, siguro last question na po on my end. Siguro hindi lang naman po sa aspeto ng gaming community, sa aspeto ng mga bata. Susundan ko lang po yung sinabi nyo kasi may nag-comment din dito, there are no bad kids, only bad parents daw po. Pero may naalala ko lang po when I was doing my thesis, may nabasa ako na may study year 2001 na yung generation ngayon tinatawag na digital natives dahil pinanganak ng panahon na sa gitna ng traditional and sa gitna ng digital. So, hindi naman natin sinisisi yung mga magulang o yung maraming mga magulang. Siguro dahil lumalaki ang henerasyon na to sa panahon ng gadgets. So, sa palagay nyo ho ba, may impact ba? Kasi meron ding isang study, nabasa ko po from CNN Health na parang mas mahilig mag-social media, mag-gamit ng gadget ang henerasyon na to than the young ones. So, malakas ang impluwensya ng pamilya, ng magulang doon sa mga bata. Sa palagay nyo ho ba, malaki ang naging factor ng sabihin na natin na cellphone addiction ng henerasyon na ito na nakakaapekto doon sa ating mga bata. Kaya nangyayari yung mga ganitong bagay. Pwede ho bang i-correlate ho yun ng ganon? Halimbawa, nasa isang restaurant ako, yung bata nangungulit. Alam mong ginawa ng nanay, binigyan ng iPad yung bata. So yun yung ginagawa nating babysitter ang technology na hindi sana dapat. So, reality na kasi ngayon yun na ang gadgets. Kasama na yan sa buhay ng mga bata. Kasi kailangan nila eh. So, ang goal dapat ng mga magulang o ang goal ng gobyerno ay hindi alisin ang technology, kundi turuan natin yung mga bata na gamitin ito ng responsable. So, huwag madaliin ang pagbibigay ng smartphone at social media account. Dapat sundin ang age ratings ng mga game. So, kung ano nilalaro ng mga anak nyo, pag-aralan nyo ng konti.
So, halimbawa sa bahay, ilagay yung computer o gaming device sa common area ng bahay. Pag gumamit ka ng Google Family Link, pwede mo i-limit yung screen time. Pwede mo ma-detect kung nasaan o ma-monitor kung nasaan yung bata. At pwede mong i-approve o i-deny yung request niya for additional screen time. At pwede mong i-reject at i-allow ang paglalagay ng pag-i-install ng mga app sa cellphone. So ganun lang, gamitin natin ang technology para sa safety ng mga bata. Ayan. With that, Sir Art, maraming salamat po sa inyong oras. At sana po doon sa mga magulang at sa mga bata na nakikinig po sa atin, may mga napulot po tayong aral. Dahil maganda po ang insights ni Sir Art Samaniego, isang tech expert. Sir Art, maraming salamat po and I hope we can have you again po some other time po. Maraming salamat po.